Habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Okay, God's morning mga kapatid. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Thursday. At ngayon po ay April 30 na, no? At sa araw na ito, tayo po ay tutungo sa ating muling pag-aaral na salita ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po sa oras at araw na ito, tayo po ay pamagatan po natin ang ating talatang ito ng sabi nga ay the power of His name, no? Forgiveness for all, no? At yan po ay mula po, hinango po natin ang title natin ngayon sa talata mula po sa Acts chapter 10 verse 43. At sa atin pong pagtungo sa ating paksa ngayon, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner, no, para basahin ang talatang yan. At pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga gawa 10 verse 43. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanila mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggamit sa amin, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mabuting salita sa bawat isang nakakarinig at bawat isang kasama namin ngayon sa live na ito, Panginoon. Nawa patnubayan mo ang bawat isa, bigyan niyo po ng knowledge at wisdom panglubusan na maunawaan ang mga salita na gusto mong iparating sa bawat isa sa amin. At ito rin po ang maging sandata namin sa gawa ng kaaway at maging gabay namin sa bawat lalakaran ng aming buhay ngayong maghapon na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang verse na ito po, sabi doon sa Amplified Version is, sabi niya, all the prophets testify about Him. Sabi nga that through His name, everyone who believes, in Him. Sabi doon ay meron pong footnote yan na whoever trusts and relies on Him, accepting Him as the Savior and Messiah, receives forgiveness of sins. Napakalaga po. Ito pong kwentong ito ay nangyari po, at ito po ay bahagi, ng mensahe ni Apostle Peter, nung siya po ay dumalaw sa bahay ni Cornelius. Sino po si Cornelius? Si Cornelius po ay isang Roman centurion, o opisyal na sundalo. Siya isang hentil, o sabihin po natin ay hindi Hudyo. At ayon po sa Biblia, siya po ay may takot sa Diyos, maka-Diyos, at sabi nga ay mapagbigay at matulungin. Lagi po siyang nananalangin sa ating Panginoon Diyos. Kahit hindi po siya Hudyo, at hinahanap po niya ang katotohanan at siya po ay rumirespeto sa Panginoon Diyos. Kaya nga po mga kapatid, noong panahon pong iyon, ang marami ay nag-aakala na
ang ating Panginoon Diyos ay at kaligtasan ay sabi nga ay exclusive lamang o para lang sa mga Hudyo. Naniniwala po sila na kailangan munang maging katulad nila o sabi nga sumunod sa kultura, magpatuli at sumunod sa lahat ng mga batas, no? Bago tanggapin ng ating Panginoon Diyos. Para bang sinasabi po dito ay may pader, no, na naghihiwalay sa ating Panginoon Diyos at sa mga ibang lahi, no? Sabi nga ay parang racist, no? At dito ho ipinapakita ng mabuting balita, no, na ang pagkilos ng Panginoon Diyos. Dito po kumilos ang ating Panginoon Diyos ng napaka makapangyarihang pahayag, no? Nasa pamamagitan ng pangitayang ito kay Apostle Peter, no, ipinakita ng ating Panginoon Diyos na wala siyang pinipili, no? Ang pinto ng kaligtasan ay bukas na at ito ay para sa lahat. Hindi man tayo Hudyo, mayaman man, mahirap, bata man o matanda, ito ay available. At dito po ay itong talatang ito po ay masasabi po natin isang makasaysayang panahon na na-realize nila o ng bawat mananampalataya o ng mga apostle noon na ang ating Panginoong Hesus ay hindi lang Mesiyas para sa iisang lahi, kundi He is the Savior of the world. No? At dito po sa ating binasang talata, ito po ay nagpapatotoo na ang buong kasulatan, sabi nga po sabi doon sa ating binasa kanina, and all the prophets testify about Him. At napakahalaga pong ating pagtuunan ng pansin ng talatang ito. At ito po ay nagpapatungkol doon sa tinatawag na Christocentricity, na ibig sabihin po na ang buong Biblia, from Genesis to Revelation, ay nakatutok sa ating Panginoong Jesucristo. Nahahayag, maaring hindi pa man tuluyang makita natin, pero sa kaligtasan ay makikita natin na from Genesis to Revelation, ito ay nagpapatungkol sa ating champion. Sino po yon? Our Lord Jesus Christ. No? Even si Moses, si Isaiah, si David, si Abraham, lahat po ng nasa Old Testament na pinatutungkulan po niyan ay ang ating Panginoong Jesucristo o typology ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mga sakripisyo noon at mga batas ay larawan ng patutuo na darating ang isang tagapagligtas. Sabi nga po sa atin, di ba, ng John chapter 5, verse 46, ano po sabi doon? Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din kayo sa akin sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Amen. So yun po, ang pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, for had yet believed Moses, would have believed him. For Moses wrote of him. Kahit noon pa man, ang isinusulat po ni Moses ay tumuturo na sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang tinutukoy ng lahat. No? Tanong, bakit hindi naging tao si Lord kung ang ating Lord Jesus Christ noon sa Old Testament? At bakit spirit siya noon? Okay. Pagtuunan po natin ng pansin. No? Dahil ang panahon at plano noong Old Testament po, ang Word of God, sabi nga po doon sa chapter 1, verse 1, para po makita po natin bakit na sabi po ng Panginoon yun. Sabi doon sa John chapter 1, verse 1, Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. Amen. At ito po ay nagpapatungkol na sa ating Panginoon. And the Word, He is the Word, and the Word is Him, no? Siya ang berbo, sabi nga doon. Dahil, at doon nagpakilala ang Panginoon, doon sa John 1, naroon na, ngunit hindi pa nagkakatawan. Siya po ay nagpakita bilang, nung panahon po na yun, bilang angel of the Lord, the Word, the power. Ngunit hindi pa siya ganap na tao. At siguro maaaring nagtatanong, bakit? No? Una, kailangan po munang maghanda ang mundo.
No? Na sa pamamagitan ng batas, propeta, kasaysayan, ito po ay pinakita ng ating Panginoon Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan munang mapatunayan na lahat tayo ay makasalanan. Okay? Sabi nga, yan po ay may tamang panahon. No? Ano po sabi sa atin ng Galatians chapter 4 verse 4? Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Amen. So, yun po yun. Because Jesus Christ is the fulfillment of the law. No? Lahat ng kautusan na sinasabi doon sa Old Testament. No? Kaya nga po, ang Old Testament at New Testament ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi mawawala ang kwento ng fulfillment ni Jesus Christ. Kaya nga po, nangangailangan po yan ng tamang panahon. Kaya nga sabi niya doon, but when the fullness of the time was come, God sent for His Son, made of a woman. Nagkatawang tao lamang ang ating Panginoong Hesus sa New Testament dahil iyon ang itinakdang oras para tubusin niya ang sakatauhan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Siya po ang incarnate word na sinasabi po natin kanina doon sa John chapter 1 verse 1. Noong dumating po siya, doon lamang nangyari ang incarnation. Ang word ay naging laman at tumahan sa atin, nanahan sa atin. Bago noon siya ay Spirit of God, siya po ay pre-existent Christ noong panahon ng Old Testament na namamahala, nakikipag-usap sa mga tao. No, siya po ang kausap ni Abraham, siya po ang kausap ni Moses noong time na yon. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin po ang Old Testament at ang New Testament. No, iisa lang ang plano ng ating Panginoon Diyos. Ano po yon? Iligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. At yan po yung kapangyarihan ng revelation ng pangalan niya. Sabi nga niya, yung topic po namin kagabi sa Exodus chapter 6, the name is I am. Kaya nga sabi ng Panginoon, He is the only way. He is the door. I am the door. Sabi nga, I am the way, the truth, and the life. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Yan 14 verse 6. No? At napakahalaga po. At sabi nga niya doon sa ating talatang binasa kanina, that through His name, sa Biblia, ang pangalan ay sabi nga ay katauhan at kapangyarihan. Kung atin pong titingnan, ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus o Yeshua ay nangangahulugang the Lord is salvation. Siya po ang kaligtasan. Kaya nga po sabi sa malinaw na sinasabi po doon sa Acts chapter 4 verse 12, no, na lagi rin nating nababanggit dito. Ano po sabi doon? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. All authority has given to Him. Sa Kanya lang po. Walang ibang pangalan. Kaya kapag nananalangin tayo o tumatanggap ng kaligtasan, ito ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya di ba lagi natin papakinggan? In the name of mighty Son Jesus, sinasabi nga natin, sunod is, Amen. Dahil doon po nakalagay ang buong autoridad ng langit. Kaya nga po, napakahalaga po ng pananalig natin sa Kanya. Napakahalaga ng mananampalataya natin sa kanila. At even the scripture said, nung binasa natin kanina, everyone who believes in Him, whoever trusts and relies on Him, accepting Him as Savior and Messiah. Napakalaga po nun na siya ang ating tagapagligtas at Panginoon. At ang believe na tinutukoy po dito ay hindi lang simpleng alam natin na totoo ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay may kasamang pagtitiwala. Ito ay trust para sumandal tayo ng buong buo sa ating Panginoong Jesus. Ito ay reliance na ang ating Panginoong Hesus lang ang aasahan natin, hindi ang sarili nating mga gawa. No? Sabi nga, yan ay trust, reliance, ano pa? Acceptance.
kusang loob nating tatanggapin ang ating Panginoong Hesus ng buong puso bilang ating personal at tagapagligtas. No? Kahit ilang beses natin patanggapin yung isang tao pero wala naman sa kanyang puso at nasa nguso lang, baliwala po yun. Dahil napaka-importante po ng acceptance. Yung buong puso niyang tinanggap ang ating Panginoon. At doon natin nakikita yung kung paano yung pagsunod. Hindi sa sariling kagustuhan, kundi sa sarili niyang, kundi meron pong, sabi nga, ay pagkukusa. No? Na kapag tayo ay humaharap sa harapan ng Panginoon Diyos, nakikinig tayo, tumatahimik tayo, hindi yung daldal lang tayo ng daldal, kung ano-anong ginagawa. Ano po? Dapat meron po tayong pagrespeto sa Panginoon. No? Na pag nananalangin tayo, ay sabi nga ay meron kasing uma-attend lang, pero ano-ano naman ang mga pinagagawa. No? Lalo na pag nananalangin na. Kung ano-anong ginagawa, basta tapos na ba? No, di ba pagka ikaw ay attend sa isang gawain, ang lagi mong tinatanong, tapos na? Pansin niyo yun? Parang naiinip ka ba na ma-attend sa mga gawain? Dapat po hindi. Dahil napakahalaga po ng bawat salita na ito'y maisapamuhay natin. Kaya makikita natin yan ho, na para bang pag ikaw ay nakikipag-usap sa isang tao, kung ang isang tao ay interesado sa iyong sinasabi, no? Pakinig na pakinig yan, di ba sa chismisan, no? Pag buhay na may buhay, talaga naman, oh talaga? Di ba? Pero bakit kaya pagka kay Lord hindi ganon? Nawawala yung interest. Pero pag sa chismisan, ay nako, bukas na bukas ang tenga. No? Huwag po ganon. Dahil ang chismis, alam niyo, ikapapahamak po yan ng tao. Pero yung pakikinig sa Panginoon Diyos, yan po yung magsisilbing kalakasan ng tao. At nandyan po ang kabuuan ng kapatawaran. Sabi nga doon sa ating talata, receives forgiveness of sins. Pagdating po natin sa langit, pagdating ng panahon, hindi po bibilangin ang attendance mo dyan. Kundi kung totoo ka talagang nakinig, kung totoong isinapumuhay mo salita ng Panginoon Diyos. Dahil lahat po yan ay mahahayag, no? Yung ating pagkukunwari, na kunwari nakikinig ka, kunwari sumusunod ka, yan ho ay maitatala at marireveal sa atin, no? Kaya nga mga kapatid, mahalaga na ang buhay natin ay hindi nakabase sa attendance, kundi sa buhay na binago ng Diyos. Paano nga ba tayo binago ng Diyos? At ito po yung tinatawag na doctrine of justification. Kaya nga po ang salitang receives ay present tense. Ibig sabihin, agaran at sigurado. Kapag naniwala ka, matatanggap mo ito agad. Kapag nagtiwala ka, patatawarin ka niya ng tuluyan. Dahil tinanggal ng ating Panginoon Diyos, no? Sabi nga, ang utang natin, ang karumihan natin, at itinuring tayong matuwid sa paningin, no, ng ating Panginoong Kristo. Dahil binayaran ng lahat ng yan, ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po yan ay past, present, and future. No? Yung ating kasalanan na yan, yung mga magagawa pang kasalanan, binayaran na yan, pinatawad na lahat. Dahil sa halaga ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Pero malimit, bumabalik tayo sa kasalanan kasi parang hindi natin tinatanggap ang kapatawaran yon. Parang sinasabi natin, hindi totoo yan. Mga kapatid, ang buhay po natin ay nagpapatungkol at ayon dito sa ating pinag-aaralan na tayo ay tinanggap na ng Panginoon Diyos. Kahit sino pa man tayo. Tingnan po natin si Cornelius, na katulad ng ating topic ngayon. Hindi siya Hudyo, katulad natin, pero sabi nga, tinanggap siya ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, kahit marami ka pang pagkukulang,
pwede kang lumapit sa ating Panginoon Diyos. At wala nang hadlang sa ating Panginoong Hesus. Minsan, kulang na nga tayo pa yung tamad lumapit sa Panginoon Diyos. Kulang na nga tayo pa yung mapagmalaki sa Panginoon Diyos. Tayo pa yung hindi umaattend, tayo pa yung hindi nakikinig. Tandaan po natin, hindi sa gawa, kundi sa grasya ng Diyos, tayo naligtas. Tayo tinanggap ng Panginoon Diyos. Oo, mabait si Cornelius, mapagbigay, at laging nananalangin. At minsan, parang yan din ang pamantayan natin sa buhay. Pero hindi po iyon ang naging basihan ng kaligtasan niya. At ganoon din natin. Ang basihan ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo maliligtas dahil sa kabutihan natin, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. At huwag din naman po tayong mabuhay ng guilty palagi. Lord, ako po ay ganito. Hindi po yung ganoon. Sabi nga, we are the righteousness of God. Kung tayo po ay binago na ng Panginoon, na-transform na ng Panginoon, dapat naniniwala at nagtitiwala tayo sa Kanya. Tanggapin na po natin yung pagpapatawad ng Diyos. Ang Diyos, tinanggap niya yung ating paghingi ng tawad. Pero tayo, ba't hindi natin matanggap? Bakit? Hindi po tayo namumuhay bilang malayang tao. Hindi po tayo namumuhay na sumusunod sa Panginoon Diyos. Kaya nga, hindi po natin kailangang mabuhay sa takot. Sa paningin po ng ating Panginoon Diyos, malinis na po tayo. Kaya nga po doon, hinugasan ang ating mga kasalanan. Di ba yung pinggan? Pagka hinugasan mo ng walang sabon, malinis na ba yan? Di ba? Pwede. Pero may amoy. Di ba? Ganon din po sa tao. Nung hinugasan tayo ng Panginoon Diyos, kasama po yung aroma ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ang naaamoy po sa atin ay hindi ang kasalanan natin, kundi ang Diyos, si Kristo. Pero dahil tayo ay bumabalik sa kasalanan, kaya po tayo na mismo ang, sabi nga, ay nagsusumbat sa sarili natin. We condemn ourselves, we condemn other people, rather than tingnan natin the finished work of our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, ang pangalan natin Panginoong Jesucristo ay ang ating sandigan. Kahit anong problema, stress, o kalaban na dumating, gamitin natin ang kapangyarihan na yan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa panalangin, sa trabaho, sa pamilya, ang ating Panginoong Jesus lang ang kailangan natin. At kung ito ay nagagawa na natin, share the good news. No? And I thank to those people na nag-share din po ng God's morning na ito. No? The few, no? Ilan man sila, pero ako po'y nagpapasalamat dahil sa kabutihan ng Panginoon Diyos ay nakakarating din po sa iba, no? Ang mabuting balitang ito. Dahil sabi nga, everyone, no? Kung kailangan mo salitang ito, kailangan din ito ng iba. At ito po'y para sa lahat ng tao sa paligid natin. Kaya nga po, sabihin natin sa bawat tao na ating nakakahalubilo, huwag kang matakot. No? Lumapit sa ating Panginoon Diyos. Dahil tanggap tayo ng ating Panginoon Diyos. Basta maniwala lang tayo at sumunod. Napakahalaga po ng pagsunod. Hindi po pwedeng sabihin mo ay na-born again ka pero namumuhay ka pa rin sa sabi nga ay parang ginagawa mong scapegoat yung no? Tapos sasabihin mo pa ikaw ay nagpapastor pero ikaw naman pala ay nakikilaguyo, no? Sa ibang tao. Mahirap po yun, no? Kasi ay hindi po natin pwedeng gamitin ang iglesia dahil sabi nga that is double accountability.
no, na namumuhay tayo sa immoralidad. You cannot serve two masters, no? Kaya nga po sa buhay natin ito, mga kapatid, no, kung nakakaramdam tayo ng bigat at sa ating buhay, o baka naman akala natin malayo tayo sa ating Panginoon Diyos dahil sa mga pagkakamali natin, tandaan po natin ang pangako ng ating Panginoon Diyos, no, na sa pangalan niya, ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, lahat ng maniniwala, tatanggap, no, sa Kanya at susunod, no, ay makatatanggap po ng kapatawaran. Huwag po nating patagalin, no? Baka bukas di natin alam, wala na tayo. Sabihin natin kay Lord, Lord, wait muna, hindi ako nakapag-repent no? Tanggapin po natin ang libreng nautal no? Libreng regalo ng ating Panginoon Diyos. Ngayon na po. Nagtiwala po tayo, manalig tayo, at patuloy na mabuhay sa kalayaang ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, no, kung ikaw po ay nagnanais at nais na makasigurado sa regalong ito, sa kaligtasan ito ng Panginoon, you can comment below or you can PM me. No? Pwede nyo akong i-PM. Pag-usapan po natin patungkol po sa pagtanggap sa Panginoon. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. Nawa tayo po ay napagpala ng ating lesson for today mula po dito sa Acts 10 verse 43 na pinamagatan natin the power of His name, forgiveness for all. At ngayon naman tayo po ay tutungo doon sa ating Wednesday reflection. God's morning, mga kapatid. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin. At dito po sa aking reflection sa ating pinag-aralan ngayong umaga ay dahil sinabi ng salita ng Diyos na ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay patatawarin. Lubos ko pong naintindihan na siya lang ang tanging daan patungo sa Ama. Siya ang ating mediator, siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating tulay papunta sa ating Panginoong papunta sa ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Kristo lang. Wala pong iba, wala pong ibang mga rebulto or anuman ang makakapag mediator sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang nag-iisang anak lang po ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo ang tanging daan papunta sa Kanya. So, natutunan ko po na libre at bukas sa lahat ang kapatawaran. Wala pong pinipili. Hindi po porke ikaw ay pinakamakasalanan na or tingin mo ikaw napakarami mo ng kasalanan ay hindi ka na mapapatawad. Hindi po. Mali po. Sapagkat ang lahat po ay tinawag, lahat po ay inimbitahan ng ating Panginoon. Wala po siyang tinatangi, wala siyang paborito. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa ating Panginoon. Kahit po kahit po si Pastor Mon, hindi po yan paborito ng ating Panginoon. Tayo po ay pantay-pantay. Wala pong nauuna o nahuhuli sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sabay-sabay na tinawag. Nasa sa atin na nga lang po yun kung paano tayo susunod. Doon po tayo magkakaroon ng hindi pantay-pantay. Kasi kung yung iba po ay sumunod talaga ng buong puso, syempre mauuna po sila. Pero yung mga nagpaiwan na hindi sumunod at nananatili sa kasalanan, may iwan po yun. Doon po tayo hindi magkakapantay-pantay. Pero sa pagtawag, pagtingin sa atin ng ating Panginoon, pantay-pantay po tayo. Wala po siyang kinikilingan. Kaya po ang Panginoong Jesucristo lang po talaga ang makakapag balik sa ating Panginoong Ama. At ito po ay hindi mabibili, hindi po yun pinaghirapan. Ito po ay gagawin lang po natin ay tanggapin at paniwalaan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So wala pong perang involved dito. Wala pong kapag po sinabi na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, ganito ang halaga. Hindi po yun.
wala pong kahit sino po kayo man ay walang kakayahang pera or pinansyal, pwedeng-pwede po tayong tumanggap sa ating Panginoon. Hindi po ito pinagbibili sapagkat ito po ay libreng kaloob ng ating Panginoon sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon kaya wala pong bayan. Ito po ay tatanggapin lang natin ng buong puso at sasampalataya tayo at susunod tayo. Yun po ang pinaka-importante. Susunod. Kasi kapag po tinanggap natin, tinanggap lang natin na ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas, pero hindi ko naman sumunod sa lahat ng kanyang mga gustong gawin sa iyo na mabago ka at maalis ka doon sa mga kasalanan ginagawa mo, ay wala pong mangyayari. Although, hindi po tayo papakinggan ng ating Panginoon kung hindi tayo susunod sa Kanya. Yan po ang pinakaunang kautusan ang sumunod sa ating Panginoon. Kaya naman buong puso ako naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon upang magkaroon ng tunay na kapayapaan at bagong buhay. Doon lang po natin matatanggap ang bagong buhay kung talagang buong puso nating sinampalataya ng ating Panginoon at buong puso tayong sumunod. Unti-unti po yan mababago. Hindi po yan isang pitik lang na, Lord, sumampalataya naman ako sa iyo. Bigay mo na. Hindi po yung gano'n. Dapat po susunod tayo kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon. At yun po ang nakakabuti sa atin sapagkat ang Panginoon po ang nakakakita ng ating future. Hindi po natin nakikita ang future. Naka-blindfold po tayo. May wall sa future natin. Ang Panginoon lang po nakakakita, kaya siya po ang nakakaalam ng tama or siya ang nakakaalam ng makakabuti sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, salamat po sa inyong reflection. Pero ako'y talagang paborito ni Lord. Okay, so ngayon naman tayo po idadako tayo sa pagbati ng ating mga kapatid online. Anyway, lahat po tayo paborito ni Lord. Yan, we are apple of His eyes. Okay, so tayo po itutungo sa ating mga kapatid online at ating mga kasama ngayong araw po na ito. Yan, tungo po tayo. Nasa unahan po ng aking comment section ay mula po sa Bulacan, Chaong, Quezon. Kasama po natin ngayon si Nay Marta. Siyempre, batiin na rin natin ang ating mga kapatid dyan, si Nay Cory, yan, si Kuya Chris, si Nay Lina, yan, at sa lahat po ng dyan sa Bulacan, sa mapagpalang umaga po, mga kapatid natin dyan, at sundan po yan ang ating mga kapatid naman din natin sa Villa Escudero. Kasama po natin si Nay Winnie Patual. Yan. At pagbati na rin natin dyan kay Ate Lisel Dalangin. At purihin ang ating Panginoon Diyos. Dyan sa Villa Escudero. Pagbati natin dyan sa buong pamilya po ng Patual Dalangin dyan sa Villa Escudero. At nasundan din po yan ang ating kapatid na from Santo Niño. Yan, si Nanay Josie. Sa mapagpalang umaga po sa inyo, Nanay Josie. Diyan sa Santo Niño at sa inyong buong angkan. At kasama rin po natin ngayong araw na ito ang ating kapatid na si ang Nonoso family. Yan, sa pangunguna po ni Ate Nella. Yan, isang mapagpalang umaga po. Salamat po sa pag-host kagabi. Yan, ang aming host po kagabi ay si Ate Nella. At mamaya ay hindi ko lang po alam kung sino. Yan. At kasama rin po natin ngayon ang aking inaanak. Yan. Pagbati natin kay Tyrone at kay Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo. Yan, at pagbati rin natin dyan sa ating mga kapatid, kay Brother Arthur at kay Kumaring Len, at syempre sa kanilang mga anak, kay Jeline at Pau, isang pagpalang umaga sa inyo dyan sa Carmelite, Barangay Concepcion. At pagbati rin natin sa ating kapatid from Dolores, Quezon naman, tungo po tayo. Kasama po natin si Nay Remy Alinea, at parang nakita ko rin dito kanina si Tatay Victor Dalangin, sa mapagpalang umaga po dyan sa inyo sa Dolores, Quezon. Yan. At pagbati naman po natin, ngayon tungay po tayo sa ating kapatid from Liliw, Laguna,
sa mapagpalang umaga po. Yan sa pangunguna ng Ninay Edna. Batiin natin ang Arosena family, ang buong Arosena family sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At sa inyong church o sa inyong ministeryo. Yan. At from Dubai naman po tayo. Yan, kasama po natin ang Bonalos family. Yan, sa pangunguna ni Sister Maria. No? Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Dubai. At tungo naman po tayo sa Amerika, sa United States. No? Kasama po natin ang pamilya daw. Yan, sa pangunguna ni Nurse Abigail, na lagi rin natin nakakasama. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. At kasama rin natin siyempre ang aking magandang nanay, no? Corazon Getgano Mercado. Siyempre pagbati na rin natin dyan sa aking anak, kay Casey, ganun din kay Kyle, no? At siyempre pagbati ko rin sa aking kapatid na si Caroline. At sa kanyang mga anak, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sia. At kasama rin po ulit natin ang aking magandang pinsan dyan sa Cotabato City. Yan. Kasama po natin si Ate Judith Brigile. No? Pagbati na rin po natin sa aming mga kamag-anak dyan sa Tan, Untalan, syempre sa Getgano, yan, sa Chua family. Yan, kila Kuya Ruel. Yan. Diyan, nabanggit ko na rin kanina si Kuya Chris, no? Nandito rin po. Yan, at si Tatay Victor. Okay, sino pa ba? Yan, at from Barangay San Ignacio, kasama rin po natin si Brother Rafael Preo. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? Yan, minsan sama ka sa fellowship namin sa lake, no? Kung bakante ka, no? Yan, sama ka sa amin. Yan, at kasama rin po natin si from Bacolod City, kasama rin po natin ang Pios family. Yan, sa pangunguna po ni Kuya George Pios. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at from Andal Artillaga family. Yan po sa South Meadows. Kasama po natin si Pastora Fe. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. No? At sa inyong buong angkan, no? Buong pamilya, saan masulok ng mundo. Yan. At kasama rin po natin si Sister Tatel, no po, Alma Tatel, no? Kasi ang pangalan Barbie, yan. Sa mapagpalang umaga po diyan sa Tiloric, no, Church, no, diyan sa Pila, Laguna. Yan, sa pangunguna diyan ni Pastor Eds Rona. Yan, isang mapagpalang umaga po diyan sa inyong lahat, no? Diyan sa Pila, Laguna. Yan. Ito, kasama rin natin. Nabanggit ko na si Sister Lisel. Nandito rin. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At sino pa? Think lahat ay nabanggit na, no? Okay. Diyan po tayo magtatapos, mga kapatid. Nawa tayo po napagpala ng ating Panginoon Diyos at patuloy na baguhin, no, ng ating Panginoon Diyos ayon sa kanyang sabi niya ay kapangyarihan, kalooban, conviction sa bawat isa sa atin. Muli, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa aral na aming natutunan. We acknowledge, O God, O Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang aming tunay na tagapagturo. Salamat Panginoon sa bawat isa na narito ngayon at makikinig pa, O Lord. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa na sa bawat pakikinig namin. Panginoon, ikaw ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, patnubay at gabay upang kami ay patuloy mong baguhin ayon sa iyong kalooban. Kaya nga, Panginoon, sa oras at araw na ito, sa iyo po ang pagsamba, papuri at parangal, O Lord. At dalangin namin ang pasasalamat sa kagalingan, sa lahat ng may karamdaman, patnubay at gabay, provision sa lahat ng aming pangailangan. Nagtitiwala kami, Panginoon, at sa iyong patuloy na pagkilos sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas at patuloy, Panginoon, na
encouragement, O Lord, sa lahat ng ministeryo na ipinagkakalob mo sa buhay namin. Muli sa iyo po ang papuri at pasalamat at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this our pray, in Jesus' name. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Jesus, ikaw ang may kontan, kitadhana, lahat ay susuko, ito ang aking pangako. Ikaw ang bahala, Lord Jesus, sa iyo ako'y magtitiwala. Ikaw ang bahala. Kapag di ko makita ang hinaharap, titingin ako sa alapaap. Ipipikit mga mata, sa iyo ako'y magsasamba. Ikaw ang bahala, Lord Jesus. Ikaw ang may kontan, kitadhana, lahat ay susuko, ito ang aking pangako. Ikaw ang bahala, Lord Jesus, sa iyo ako'y nagtitiwala. Ikaw ang bahala. Wala akong alinlangan, ikaw ang iyong kinabukasan. Sa bawat galaw, sa bawat hakbang, ikaw ang Diyos lagi nandiyan. Ikaw ang bahala, Lord Jesus, sa bawat araw, sa bawat oras, kahit anong mangyari, ako ay susunod.